Matinding feeling of guilt ang pumupuno sa damdamin ni Carlo habang palabas ng bakuran ng rest house ang kotseng ginamit niya para ihatid si Bria. Hiyang-hiya siya sa dalaga sa nangyari at nagagalit siya sa kanyang sarili. Wala silang imikan habang daan. Nakatuon sa labas ng sasakyan ang malungkot na si Bria. Alam ni Carlo kung anong nararamdaman ng dalaga ng mga sandaling iyon. Pero anong sasabihin niya? O anong maaari niyang gawin para itama ang nagawa na niyang mali? Kahit ano pang paghingi ng tawad ang gawin niya, hindi na maibabalik ang dangal na nawala kay Bria. Dito na lang ako. Mabigat ang tinig na sabi ng dalaga. Nasumapit sila sa may highway. Walang imik na inihimpil ni Carlo ang kotse, tsaka bumaba si Bria. Miss? Pagtatangka ng binata, napigilan sandali si Bria. Napigil niya ang kamay nito bago pa ito tuluyang makababa ng sasakyan. Galit na ibinaling sa kanyang muli nito ang tinging nag-uusig. I'm really sorry. Gaya na sinabi ko, hindi ko alam na isa kang mabuting babae. Ang akala ko talaga. Hindi na tinapos pa at pinakinggan ng dalaga ang sinasabi ni Carlo. Mabilis at itong binawi ang kamay at tumalikod. Pabagsak na isinara ang pinto ng kotse at mabibilis ang mga hakbang na tumawid sa kabilang panig ng kalsada. Naiwan si Carlo na tigalgal pa rin at sinusundan ng tingin ang palayong babae. Namimigat ang puso niya. Nagigilty siya. Gustong pagsisihan ang nagawa. Patawad, kung sino ka man. Anya sa sarili. Hindi maiwasan ni Bria ang mahabag sa kanyang sarili dahil sa nangyari. Akalain ba niyang sa isang iglap ay mapahamak siya sa kamay ng isang estranghero? Bakit sa kanya pa kailangang mangyari ang ganito? Siya na napakalaki ang pagpapahalaga sa kanyang dangal. Madaling araw na nang sapitin niya ang tirahan nila. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga magulang niya. Ipagtatapat ba niya sa mga ito ang nangyari? Walang ibang nakakaalam sa nangyari kundi siya at ang tatlong lalaki. Ang dalawang lalaking nasa taxi at ang lalaking na gisnan niyang nagsasamantala sa kanya. Hindi niya kilala ang mga lalaking iyon na noon lamang niya nakita. Malabong makita pa niya muli ang mga ito. Pwede niyang kalimutan na lamang ang nangyari at ibaon ng tuluyan sa limot. Samantalang kung may pagsasabihan siya nangyari, tiyak na ihimukin siyang magreklamo at magdemanda. Mahihila sa eskandalo ang pangalan at pagkatao niya. Paano tatanggapin yun ni Randy? Baka maging dahilan pa yon para umatras ito sa plano nitong kasal nila. Inayos niya ang sarili nang malapit na siya sa bahay nila upang hindi magduda ang mga magulang niya na may masamang nangyari sa kanya. Oh, Bria! Ano nangyari sa'yo? Bakit inumaga ka na ng uwi? Baka sa mukha ng nanay niya ang labis ang pag-aalala nang pagbuksan siya nito ng pinto. Kuwan ko, niyaya ako ni Randy sa bahay ng boss niya. Nagkasarapan ng kwentuhan. Inumaga na ang party, Nay. Hindi rin kami kaagad nakauwi dahil nasira ang kotse ni Randy. Nagpahatid nga lang kami sa isa niyang kaibigan, pagdadahilan ni Bria. Nagdesisyon siyang wag nang ipagtapat sa ina at kahit kanino pa man ang tungkol sa nangyari. Total, wala namang ibang nakakita. At total, hindi naman siya sinaktan ng lalaking gumawa ng kalapastanganan sa kanya. Ipapangako niya sa sariling ibabaon niya sa limot ang naganap ng gabing iyon. Ituturing na lamang siguro niyang isang masamang panaginip na natapos na magising siya. Ayaw niyang bigyan ng alalahanin pa ang mga magulang, lalo na ang tatay niyang sakitin na at madalas nang maawa sa sarili at sa kanya dahil inako na niya ang tungkulin nito bilang padre de pamilya. Isa pa, ayaw niyang sumingaw pa yon at malaman ni Randy. Sus, bata ka.
Alalang-alala na kami sa iyo ng tatay mo eh, sabi ni Aling Nena habang ipinagtitimpla siya ng kape. Yan namang nobyo mo, kung saan-saan ka na dinadala gayong alam niyang mapag-aalala kami. Tsaka nagnobyo pa lang kayo. Masagwa pa ring tignang inaabot kayo na madaling araw na magkasama. Huwag kayong mag-alala, Nay, sabi ni Bria sa tinig na pilit pinasasaya para hindi mahalata ng ina na may isang masamang pangyayaring dumating sa buhay niya. Nag-usap na kami ni Randy at gusto niyang ituloy na niya ang plano naming pakasal. Bahagyang lumihistro ang lungkot sa mukha ni Aling Nena. Matapos iabot sa anak ang tinimplang kape, naupo siya sa harap nito. Tuloy na pala talaga ang pag-aasawa mo, anak. Hindi maitago sa tinig ng 49 anyos na ina ang lungkot. Ginagap ni Bria ang kamay ng nanay niya at ikinulong yon sa mga kamay niya. Ang nanay naman, para mawawala na ng anak. Ayoko pa rin po sana pero para na rin sa kabutihan natin to. Kapag kasal na kami ni Randy, may makakatulong na ako sa pagsuporta sa inyo. Tsaka, hindi naman po porket mag-aasawa na ako, pababayaan ko na kayo. Ngumiti ng maramot si Aling Nena. Ang totoo nga po niyan, ang plano ni Randy ay magpatayo ng duplex. Kami ang titira sa isang pinto at kayo sa kabilang pinto. Para raw maalis na tayo dito sa lugar ng mga squatter. Totoo, anak? Mahal po ako ni Randy, kaya alam kong tutuparin niya iyon. Nakikita niyo naman po, hindi ba? Itinuring na rin niya kayong pamilya. Kusabagay nga, anak. Sige, kung talaga may plano na kayong pakasal, hindi na kami tututol ng tatay mo. Total, 1 taon na lamang at tapos na ng pag-aaral ang kapatid mong si Edison. Makakatulong na sa amin yon. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Na mapagsolo na si Bria ay tsaka niya itinuloy ang impit na pag-iyak dahil sa sinapit niya. Nagawa niyang itago sa nanay niya ang tunay na nangyari. Pipiliin pa niyang mag-isang dalhin sa kanyang dibdib ang mapait na kapalaran kaysa bigyan ng alalahanin at hilahin sa malaking eskandalo at problema ang pamilya niya. Hanggang mag-umaga ay nakasubsob ang mukha niya sa unan na basa na sa luha. Nakapagdesisyon na siya. Ibabaon niya sa limot ang naganap. Parang walang nangyari. Ang panalangin na lamang niya ngayon ay wag na silang magkita pa ng lalaki nagsamantala sa kanya. Kapag nagkataon, magugulo pa ang buhay niya. Pinuntahan siya kaagad ni Randy kinahapunan nang hindi siya pumasok sa opisina. Nag-alala marahil ito. Hindi siya kaagad nakapagsalita na mapagbuksan ng pinto ang nobyo. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang iyaharap dito pagkatapos na nangyari sa kanya na nagdaang gabi. Isipin pang nagpakatanggi-tanggi pa siyang isuko ang sarili dito dahil gusto niyang maniguro. Yun naman pala ay pagpapasaan lang siya ng isang estranghero. Hindi malayong pandidirihan siya nito kapag nalaman ang totoo. Bakit bigla ko umalis sa unit ko? Tanong nito habang magkaharap sila sa isang bilog na mesang nasa tabi ng bintana. Paano kung may nangyaring masama sa'yo dahil umalis ka ng alanganing oras? Dapat ay naihatid kita kung ginising mo ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Randy. Hindi ko gusto ang ginawa mo kagabi. Pinilit ni Bria na itago ang pangangatal sa boses niya. Ayaw niyang makahalata ang kasintahan na mayroong hindi normal sa mga kilos niya. Kaya umalis ako nang walang paalam. Alin? Yung nangyari sa ating kagabi? Paniniyak ng binata. Ano pa? Naggalit-galitan siya para maitago ang tensyong bumibikig sa lalamunan niya. Napahagalpak ng tawa si Randy. Inisahan mo na ako. Natatawa ka pa dyan. Paano?
Para namang hindi mo ko nobyo. Kailangan pa kitang lasingin para lang mapagbigyan mo ko. Nakakainis ka talaga! Nakaingos na sabi ni Priya. Ginagap ng binata ang palad niyang nakapatong sa ibabaw na mesa. Wala ka na namang dapat ipag-alala, honey eh. Pakakasalan na kita. Nabanggit ko na nga pala kina nanay ang tungkol sa napag-usapan natin kagabi. Hinihintay na lang ang araw ng pamamanhikan niyo. I have an idea. Ani ni Randy. Total, birthday ko sa makalawa. Magandang pagkakataon para makapag-usap ang mga magulang mo at ang parents ko. Susunduin ko kayo mag-anak dito para dalhin sa amin. Ano sa palagay mo? Ikaw, bahala ka. Kung yan ang plano mo, edi sige. Oh, edi hindi ka nagalit sa akin. Buong lambing na pinisil ng binata ang baba ng nobya. Pinilit kumiti ng dalaga kahit na ang totoo ay may isang bagay na parang tuksong bumabagabag sa isip niya. Ang namagitan sa kanila na estangherong lalaki, hindi niya magawang basta na lamang kalimutan yon. Hindi pala ganoon kadaling burahin sa isip yon. Inangkin siya ng isang lalaki noon lang niya nakita at baka nga napagpapasahan nito ang katawan niya nang hindi niya alam. Hey honey, something's wrong? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Randy na mapansing natigilan siya at natahimik ng ilang sandali. Ha? Wala to. May naalala lang ako. Pagsisinungaling niya. Pero hanggang kailan niya maitatago ang lihim na yun kay Randy? Paano kung sumingaw yun? May malaki pala siyang problemang kinakaharap kung tutuusin. Nang sumapit ang araw ng birthday ni Randy ay sinundungan nito ang buong pamilya ng nobya. 2 ulit pa lamang nakakarating si Bria sa mansyon ng mga Hernandez at sa bawat pagpunta niya roon, hindi niya maiwasan ang humanga sa karangyaang bumabalot sa tahanan ng nobyo. Mayaman pa lang talaga si Kuya Randy, ate. Bulong sa kanya na bunsong kapatid na si Eunice na 9 na taon. Ang swerte-swerte mo talaga. Magiging donya ka rin kapag napangasawa mo na siya, ate. Shh! Yang bibig mo. Baka may makarinig sa'yo. Saway niya rito. Isang simpleng salo-salo ang inihanda ni Randy para sa birthday celebration niyang yon. Malalapit na kamag-anak at mga kaibigan lang ang imbitado ng mga magulang niya. Sinamantala na rin ng binata ang okasyong yon para i-announce ang engagement at nalalapit ng kasal nilang dalawa ni Bria. Ladies and gentlemen, my future wife, Bria Saldonia. Buong pagmamalaking pagpapakilala nito sa kanya sa mga bisita nito. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang kaligayahang pumupuno sa puso niya ng mga sandaling iyon. Hindi rin kasi siya makapaniwalang ang isang tulad niya ang yayayain ni Randy na maging kabiyak nito. Siya na isang simpleng empleyada lamang ng kumpanyang pag-aari ng mga ito. Pinalakpakan siya ng lahat at hindi nakaligtas sa pandinig niya ang komento ng ilang bisitang naroon. She's beautiful, hindi ba? Sinabi mo pa. Susog ng isa pa. Bagay na bagay sila ni Randy. Sa veranda, habang nagkakasayahan ang iba, pinag-uusapan ang kasal ng dalawa. Magkaharap ang mga magulang nila. Mahal namin si Randy, kaya't hindi namin tinututulan ang anumang gustuhin niya. Lalo at iyo makakaligaya sa kanya. Paliwanag ng papa nito. Alam namin siya lamang ang may karapatang mamili ng babae makakasama niya habang buhay, kaya't hindi kami tututol sino man ang mapili niya. Ang totoo po, nahihiya kami talaga sa inyo. Sagot ng tatay ni Bria. Napakasimple po namin kung ikukumpara sa inyo. Kaya lang po, nagkagustuhan naman ang mga bata. Wala pong problema. Nakangiting sabat ng mama ni Randy. Kung saan sila liligaya, ay hayaan natin sila. Total ay nasa hustong edad na silang pareho. Oh, di paano, Eddie? Isaset na natin ang petsa ng kasal. Ang papa ni Randy.
Matapos ang mga kalahating oras ng pag-uusap ay napagkasunduan na ang petsa at iba pang detalye ng kasalan. Muling nakihalubilo sa nagkakasayahang mga bisita sina Randy at Priya na biglang may makita ang dalaga na sukat ikapatda niya. Isang bisitang darating lang ang humahangos ang palapit kay Randy. Pakiramdam ni Priya na mga sandaling yun, tumigil ang panghinga niya at napako siya sa kanyang kinatatayuan. Na makita ni Randy ang lalaki, sinalubong na nito ang panauhin. Samantalang siya ay tigalgal pa rin sa kinatatayuan. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang lalaki. Kilalang kilala ang estrangherong roommate sa kanya. Anong ginagawa dito ng lalaking to? Huwag namang sabihin kilala ito ni Randy. Happy birthday pare. Pasensya ka na, ngayon lang ako. Marami kasing trabaho sa opisina. Nakangiting bati nito kay Randy habang kinakamayan ang nagsaselebra. Lagi ka namang ganyang Carlo eh. Magiliw naman itong winelcome ng binata. Pero okay lang. Ang importante, dumating ka. Tinapik pa nito ang lalaki sa kanang balikat. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakikita ah. Naging busy ako masyado sa trabaho. Ikaw, ewan ko kung anong pinagkakabalahan mo. Malamang, chicks na naman. Chicks nga pare. Aning ni Randy. Pero isang chick na lang. Stick to one na lang ako ngayon. In fact, in-announce ko na ang aming coming wedding ko. Oh, really? Tumino ka din pala ha? Amis na reaction ni Carlo. Baka gusto mong ipakilala sa akin ang maswerteng babae. Biglang pinalingan ni Randy ang kinaroroonan ni Priya na hindi pa rin makahumas sa kinatatayuan. Para siyang tuod na nakatingin lamang sa dalawang lalaki habang nagkukumustahan ang mga ito. Natiyak na niya magkaibigan ng dalawa at mukhang matagal na magkakilala. Ano namang biro ng pagkakataong ito? Napakaliit ba ng mundo para maging magkakilala pa ang dalawang lalaking iniiwasan nga niyang makatagpo? Ang lalaking pagsusukuan niya ng kanyang hinaharap at ang lalaking nagsamantala sa kanya. Gustong tumakbo palayo ni Priya para matakasan na sitwasyong yon, ngunit kung gagawin niya yon, baka lalong maghinala si Randy at mabunyag ang nangyari sa kanila ni Carlo. Oh, honey, halika dito. Tawag sa kanya ni Randy nang malingunan siya. I would like you to meet my good friend here. Hindi nakaligtas sa paningin niyang natigalgal din si Carlo na magtama ang mga mata nila. Nawala ang kulay nito sa muka at nabura ang magandang pagkakangiti. Alam ni Priya na tulad niya ay nabigla ito sa hindi inaasahang pagkikita nila. Na hindi siya kumilos para lumapit sa dalawang lalaki, siya ang nilapitan ni Randy. At tubiling sumunod si Carlos sa paglapit sa kanya ng nobyo. Pare, meet my future wife. Nagmamalaking pakilala ni Randy sa kanya. Ngunit sino man sa kanila ni Carlo ay walang nakapagsalita kaagad. Nanatili lamang silang nakatingin sa isa't isa. At siya ang hindi nakatagal. Agad siyang nagbaba ng tingin. Naliit siya sa harap ng lalaki. Kasabay ng galit na nabuhay sa damdamin niya. Sa takot sigurong makahalata si Randy, pinilit ngumiti ni Carlo. Inilahad sa kanya ang kamay. Nice meeting you. Bria, pare. Bria ang pangalan niya. Nakita mo na kung gaano ako kagaling pumili, no? Pangalan pa lang, maganda na. Ani ni Randy na mukhang hindi naman nakahalata. Nice meeting you, Bria. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Carlo. Hindi tiyak ni Bria kung hindi napansin ni Randy ang tila pag-urong ng dila niya. Pero kailangan niya magmukhang normal. Ngumiti siya kahit pilit at nakipagkamay kay Carlo. Pero bakit pakiramdam niya may libong boltahe ng kuryenteng gumapang sa katawan niya na magdaiti ang mga palad nila ni Carlo? Hindi niya maitatangging may kaibang karisma ang binata. Napakalakas ng dating ng personalidad nito. Higit na simpatiko kay Randy. Ang mga mata nito animoy nangungusap, nangihinoptismo. Ang bahagyang pangalang mukha nito
ay lalong nagbigay dito ng kapangyarihang anyo, lalaking lalaki. Mga katangiang hindi niya pa napagtuunan ng pansin nang una silang makita dahil nang ibabo kaagad sa kanya ang galit sa pagsasamantala nito. Magkababata kami ni Carlo, honey. Masayang pagkukwento ni Randy kay Bria. Best of friends ang mga mami namin mula pa noong college days sila. Kaya you can imagine kung gaano kami naging malapit sa isa't isa. Masyado nga lang nasubsob ang ulo niya sa pagpapayaman kaya hindi na kami gaanong nakikita nito mga nagdaang buwan. Ngiti lang ang isinagot ni Bria sa sinabing yun ni Randy. By the way, natanggap mo ba yung wedding invitation ko para sa inyo? Tanong ni Carlo na umiiwas ang tingin kay Bria. Hindi pa pare. Don't tell me na mag-aasawa ka na rin. Nasurprise ang reaksyon ni Randy. Medyo pare eh. Pero mauuna na siguro ako sa iyo. 2 weeks from now ay ikakasal na nga ako. Congrats pare! Kinamayan ni Randy ang kaibigan. Kung tama ang interpretasyon ni Bria sa nakikita niya sa ekspresyon ng muka ni Carlo, wala siyang makitang katuwaan sa mukha nito habang binabanggit ito ang tungkol sa nalalapit itong kasal at bigla siyang may naalala. Kaya pala siya basta na lamang isinakay ng 2 lalaki sa taxi ay para iregalo sa binatang malapit nang magpaalam sa pagkabinata. Kung ganon, nagmukha siyang regalo ng gabing yun, naging biktima, naging laruan. Ngayong nalaman niyang magkakilala sina Randy at Carlo, paano na? Hindi malayong malaman ng una ang totoo. Ang pakiramdam ng dalaga ay bigla siyang nahilo dahil sa kinakaharap na problema. Gusto niyang takasan ang sitwasyon nito. Excuse me, maiwan ko muna kayo. Paghingi nga ng paumanhin sa 2 lalaki. Bakit honey? May problema ba? Nahalata yata ni Randy ang pagiging tensyonado niya. Inalalayan siya nito kaagad. Hindi, wala ito. Napapagod na siguro ako. Pagdadahilan niya. O sige, mabuti pa nga. Magpahinga ka muna. Ani ni Randy. Bago tumalikod si Bria sa 2 lalaki, nahuli ng mga mata niya na makahulugan ang pagkakatitig sa kanya ni Carlo. Hindi niya tiyak kung hinuhubaran siya nito sa imahinasyon o lihim siyang pinagtatawanan nito. Sa halip na excited at masaya siya sa nalalapit na kasal nila ni Randy, ay balisa at lagi nahuhulog sa malalim na pag-iisip si Bria. Malaking problema para sa kanya ang nangyaring napagkamalan siyang bayarang babae ni Carlo. Paano ko malaman ito ni Randy? Ano kaya kung ipagtapat na niya rito bago pa kay Carlo magmula ang pagtatapat? Pero baka umatras na ito sa kasal nila kapag nagkaganoon. Anak, may problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Aling Nena sa anak. Isang gabing magisnan niya itong nasasalas at nag-iisip habang may hawak na 1 tasa ng kape. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Umupo si Aling Nena sa tabi ni Bria. Tinitigan ng anak na para bang sinasabing handa siyang tumulong sa anumang problemang gumugulo sa isip nito. At sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Bria ay sasabog na ang dibdib niya kung hindi pa niya ibabahagi sa iba ang nagpapabigat sa isip at kalooban niya. Alam niyang higit kanino pa man ay ang kanyang ina ang maaari niyang pagsabihan ng lahat. Nay, simula niya. Pero bago pa man lumabas ang salita sa bibig niya, nauna nang sumungaw ang mga luha. Bakit anak? Anong problema? Kita sa mukha ni Aling Nena ang pagkabahala. May nangyari sa akin na inilihim ko sa inyo. Pagtatapat ang dalaga. Anong nangyari? Kinabahan kaagad si Aling Nena. Hinawakan ang 2 kamay ng anak. 1 linggo na pong mahigit ang nakakaraan na mangyari iyon. Naalala niyo yung pagkakataong madaling araw na akong umuwi? Tumangulang si Aling Nena. Hindi ko ipinagtapat sa inyo dahil ayokong mag-alala kayo ni tatay. Habang nagsasalita, umaagos ang luha ni Bria.
Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Narip po ako, Nay. Pagtatapat ni Bria sa nanginginig na boses. Napatda si Aling Nena sa narinig. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas sa tinig mula roon. Animo na tuka ito ng ahas. Maya-maya pa rumehistro ang matinding awas sa mukha nito. Yumakap si Bria sa ina. Isinubsob ang mukha niya sa balikat nito at doon pinakawalan ang sakit ng loob na mahigit 1 linggo niyang inipon at itinago lamang sa dibdib. Paano nangyari, anak? Bakit ngayon mo lang ipinagtapat to sa akin? Awang-awa sa anak na tanong ni Aling Nena habang hinahagod niyang pababa ang hanggang balikat na buhok ng anak. Sa pagitan ng pag-iyak, sa basag na tinig ay kinuwento ni Bria sa kanyang ina ang nangyari ng gabing iyon. Alam na ba ito ni Randy? Usisa ni Aling Nena nang ilayo sa kanya ang mukha ng dalaga. Umiling si Bria. Bakit hindi mo ipinagtapat? Nay, ano sa palagay niyong idudulot na mabuti kapag ipinagtapat ko sa kanya? Sa palagay niyo po ba pakakasalan pa niya ako kung malalaman niyang pinagsawaan ako ng ibang lalaki? Natigilan si Aling Nena. Nakita siguro ang katwiran sa sinabi ni Bria. Pero anak, hindi ba dapat lang na malaman niya para matulungan makapagdemanda? Demanda? Naku, Nay, ayoko po. Ayoko mabunyag pa ang nangyari sa akin. Mariing tanggi ni Bria. Huwag mong sabihing mananahimik ka na lang, Bria. Dapat maparusahan ng mga taong gumawa ng masama sa'yo. Inapi ka, pinagsamantalahan. Dapat lang na humingi ka ng katarungan. Hindi, Nay. Magsasawalang kibo na lang ako kaysa magdemanda. Baka umuno si Randy sa kasal. Baka magalit siya sa akin. Baka pandirihan niya ako. Nalumo si Aling Nena. Nauunawaan niya ang damdamin ng anak. Naiintindihan niya ang mga pangamba nito. Pero paano na lang ang nangyari sa'yo? Ganoon na lang ba yun? Porke pa mahirap tayo, hindi ka nakikibo? Hindi biro ang ginawa nilang kalapastanganan sa iyo. Halata ang paghihirap sa loob ni Aling Nena. Ayoko ng iskandalo, Nay. Lalong ayoko mawala ng respeto sa akin si Randy o kaya ikahiya ako o umatras siya sa kasal namin. Litong sabi ni Bria. Isa pa, napagkamalan lang ako ng lalaki na gisnan kong kasipi ko. Ang akala raw niya ay babaeng bayaran ako na inupahan ng mga kaibigan niya. Gusto kong ibaon sa limot ang lahat, Nay. Pipilitin ko sana kahit mahirap. Kaya lang ay... Ano? Sagot ni Aling Nena. May isa pa po akong pinoproblema. Nay, kilala ni Randy ang lalaki. At natatakot ako mapag-usapan nila ang tungkol doon. Kung hindi mo ipagtatapat kay Randy ngayon ang totoo, maaaring malaman niya rin mula sa ibang bibig. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kung sasabihin mo sa kanya, baka maunawaan ka pa niya at doon mo mapapatunayan kung gaano kanya kamahal. Baka tulungan ka pa niya maparusahan ang mga lalaking yun. Nakapagdesisyon na ako, Nay. May paninindigan sa tinig na sabi ni Bria. Kailangan natin si Randy. Bukod sa mahal ko siya, makakatulong siya sa akin para maiangat ko ang pamumuhay ninyo ng mga kapatid ko. Hindi ako gagawa ng anumang makakapagpabago ng damdamin niya sa akin ngayon. Ngayon, handa na si Bria na ibaon sa limot ang lahat na nangyari. Pero hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan? At dito na po muna nagtatapos ang ating episode. Abangan sa susunod ang katotohanang pilit itinatago